Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel. And isa na namang vlog ang gagawin natin sa hapong ito. And habang ako ay nagpapahinga dahil medyo pagod na ako sa aking ginagawa, no? Meron akong deadline actually na kailangan ko na i-submit sa aking kliyente. No? So buong araw ako nagbababad sa computer. And since na nagpapahinga ako ngayon, gusto kong ikwento sa inyo, no, yung ating latest edition ng RA 9266. Itong 2025 edition. No, ito na yung Architect's Handbook in Professional Practice natin. Pero before ko ipakita sa inyo, gusto ko ikwento sa inyo ano ba yung unang libro. No? Kasi ang 2025 ay update na siya ng 2019. Pero alam nyo mga kamaestro, before pa tayo gumawa ng 2019, ito kasi yung 2019 natin. No? So, pocket size, no? Pocket book, pwede siyang ibulsa, no? Habang nag-travel. So, ito yung 2019. Pero hindi ito ang pinakauna. Hindi ito yung kumbaga, original na ginawa ko. No? Ang pinakauna talaga na ginawa ko ay ang 2008. No? 2008 pa lang mayroon na tayong ginawang libro. And ito rin ay RA 9266. No? Pero purely commentaries. And itong 2008 version, nasa Dubai pa ako nung inilabas to dito. So, hindi masyadong na-market nung 2008. No? Hindi siya kumalat masyado. So, ito yung itsura nung 2008 version. Which is, ito yung first edition ng aking libro. No? Ngayon, nitong 2019, ang tagal bago ko in-update. And ginawa ko na siyang pocket book size. No? Ganito na lang para mas handy sa mga nagre-review, handy sa mga practitioner na pwedeng dalhin anytime, ilagay sa bag. No? And itong 2019, ito na yung time na ginawa ko na siyang questions and answers na. No? Question and answer na may mga legal citations and legal basis. So, maraming natuwa dito dahil napaka comfy, no? Dahil pagka nag-travel sila, madaling bitbitin, no? And habang nasa bus, nasa aeroplano, nasa airport, pwede nilang basahin, no? Itong aking libro. Okay, so ito yung itsura ng 2019. Compare mo sa 2008, no? Ang layo, di ba? Kasi yung 2008, ganito lang siya kanipis. And then orange pa, yung kanyang kulay. Okay, yan. And title niya nga noong 2008 ay The Essentials of the Practice of Architecture. Dito sa 2019 natin, ang title niya na ay An Architect's Guide to the Practice of Architecture Profession. Dito na yung kanyang cover. No? Yan yung harap. Ganito siya kakapal. Ito yung kanyang likod. Yan. Ngayon, nag-update tayo ng 2025 edition. Malaki ba yung pagkakaiba? The answer is yes. No? Dito sa 2019, or sa 2008 muna, ito ay purely RA 9266 lamang. And ang kanyang IRR. So, yun lang nakalagay dito sa 2008. Kung may copy yung iba dyan ng 2008. Pag may copy yung iba ng 2008, ibig sabihin matanda na sila. Ngayon, 2019, no? So, ano yung nakalagay sa 2019? Sa 2019, nandito yung may commentaries, naka Q&A, and then nandyan na rin yung IRR, yung 2006 Code of Ethics, and yung RA 8981 na caudal provision as appendix doon sa commentaries. Yan yung laman ng 2019. So ano ngayon ang pinagbago naman ng 2019 dito sa edition ng 2025. So ito na yung edition ng 2025 natin. Kung i-compare mo yung 2019, ang liit ng 2019, kalahati lang siya noong 2005 edition. So ito yon 2019. And mas makapal ang 2025 edition
compare dito sa 2019. Marami nagtatanong, sabi nila, architect, bakit hindi nilang ginawang packet size din yung 2025? Okay? Hindi ko siya ginawang packet size sa 2025 edition kasi nandito na yung decision ng Supreme Court sa kaso natin sa PICE and Leo Clito Gamolo versus DPWH Secretary and UAP as the intervenor. So ang decision, pagka nilagay natin sa maliit na to, no, hindi na siya masyadong mabasa. Masyadong maliit na yung mga letra pagka binasa natin pag naka-packet size. Kaya ang ginawa natin, in-standard natin na book ang kanyang size para mabasa pa rin ng maayos, no, yung Supreme Court decision kung gusto nilang basahin. Kasi dito nga, ang Supreme Court decision, maliit na nga siya ng kaunti, no? Tamang-tama lang siya. Okay? So, ito yon. So, maliban sa Supreme Court decision ng case natin sa PICE and kay Leo Clito Gamolo, nandito na rin yung case ni J. Paul Octaviano versus PRC and UAP. No? Kasi sa hindi nakakaalam, kinwestiyon ni Architect J. Paul Octaviano yung tatlong resolution ng Board of Architecture, no, yung pag-accredit sa kay UAP sa POA, sa payment ng Association Dues na magbayad muna bago mag-register sa PRC sa mga bagong pasa, no, and based upang resolution. So kinwestiyon ni J. Paul Octaviano, which is natalo doon si J. Paul Octaviano. And that belongs to Section 40 ng RA 9266 doon sa integration of the architecture profession. Doon yung naka-insert yung commentaries dito. And at the same time, nandito rin yung full text ng kasong yon. So kung gusto nyo malaman, basahin nyo yung librong ito. So dalawang Supreme Court decision na full text ang nandito. Nandito na rin yung Supreme Court resolution denying doon sa motion for reconsideration ng PICE doon sa case na nagkaroon na ng finality of the decision. And in this book, na i-insert din natin yung memorandum circular ng DPWH, ang reason kung bakit hinihingi ng mga building officials ang photocopy ng professional identification card. So, anong reason? So, nakalagay dito, and in-insert ko na rin dyan yung schedule of fees sa pag-compute ng building permit. No? Kasi nakalagay siya sa memorandum circular na yon. So, sinama na natin dito para may basihan kayo, no? Kung paano kinocompute yung building permit applications. No? And, dito rin, sa 2025 edition natin, sinama na rin natin dito ang 2010 SPP or ang ating 2010 Standard of Professional Practice at ang kanyang 2016 Guidelines on Methods of Compensation. So, nasa likod na portion ang SPP and sa last na portion yung 2016 Guidelines. And marami nang dinagdag na mga commentaries, no, na naka Q&A. I think bago tayo ng 140 plus, kung di ako magkakamali, no? 140 questions and answers, no, sa ating commentaries dito sa librong ito, no? And gamit din, no, sa commentaries natin itong decision ng Supreme Court sa kaso natin and other cases, laws and jurisprudence, labor code pagdating doon sa apprenticeship, no? And maraming discussion about apprenticeship kasi nagiging issue yung apprenticeship, no? So maraming nadagdag sa librong ito. And itong librong ito, pag tiningnan ninyo, kahit saan ka magpunta, kausap mo yung kliyente, professor ka sa eskwelahan, ito na ang ating handbook
of professional practice sa Pilipinas. Dito lang tayo iikot, no? Ito yung talagang makikita natin na diniscuss natin with commentaries section by section ng RA 9266. Legal citation yon. Okay? Hindi lang natin pinag-uusapan dito yung palaging pinag-uusapan yung tungkol lang sa problema natin sa mga civil engineers, no? Dito ang provision simula Article 1 to Article 5, Section 1 to Section 47, may commentaries. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang professor sa isang university or colleges ng Department of Architecture, ito na yung handbook natin sa professional practice na kailangan ninyong ituro. Dahil ang nakalagay dito ay lahat makatotohanan at mayroong legal na basihan. Sa mga arkitekto, sa practice natin, ito ay i-must. No? Kasi dito lang din tayo iikot sa practice natin. Pagka may problema tayo, ito lang din ang bubuksan natin. No? Maliban doon sa National Building Code dahil sa design standard naman yon, no? Pupunta ka sa kliyente, kailangan mo ipakita yung methods of compensation, nandito na rin, no? Wala ka nang alalahanin, bubuklatin mo na lang, bibitbitin mo na lang, no? So kailangan naka-plastic ito, yung aking kopya naka-plastic, maganda siya tingnan, no? Malinis, no? Neat, no? And of course, ang nag-sponsor sa ating libro ay ang GT Chua Construction, no? So, sila yung nag-sponsor nito. Kaya ang kanilang logo ay nasa back portion ng ating libro. Okay? So, napakaganda ng librong ito. Kung hindi pa kayo nakabili nung Connex, no? Na nandun ako sa SMX. Kung hindi pa kayo naka-order, no? Yung link, hanapin nyo lang sa aking personal Facebook account and umorder na sa librong ito. Okay? Pwede nyo tingnan sa website ng Central Bookstore or sa kanilang Lazada kung nandun na, lumabas na. Pero kung hindi, pwede kayong dumiretso sa akin kasi pag nanggaling sa akin, pwede ako maglagay ng personal notes, no? Para may perma ako doon or initial doon sa sarili ninyong libro. So sana, no, sa mga bumili, no, nagustuhan ninyo, and sana ay makatulong ito sa ating mga aspirants, students, reviewees ngayon, no, for the licensure exam, and of course, for the architects. No. Ito pinakamagandang balita. Nung lumabas yung librong ito, sold out ang 100 copies kaagad. And most na bumili dyan ay mga arkitekto. No? And maraming salamat sa inyo at tinatangkilik ninyo yung aking libro. And pinapangako ko sa inyo, no, gagawa pa tayo ng mga ibang libro na talagang makatulong sa ating practice sa architecture profession dito sa Pilipinas. So abangan ninyo yung next na ginagawa kong commentaries sa National Building Code and its revised IRR. And then next ay ang tips and tricks, no, sa managing construction contracts using CIAP 102, no, and other industry practices sa construction. Abangan nyo yun pag lumabas. Napakaganda yon sa mga construction practitioners. So yun lang muna yung vlog natin sa gabing ito, and magandang hapon sa lahat. Bukas ay walang pasok.